Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Beauty po kayong lahat. Okay. Lahat naman po ng anak ng Diyos ay mabubuti. Amen. Actually po, ang topic po natin is about spirit-filled life. Ito po yung pinakatema natin maging sa aning anniversary. Kaya nga I still promote yung t-shirt. Kasi po, gagamitin po natin siya sa anniversary. Wala pong kita ang church dito. Lahat po ay, kung magkano lang po talaga yung cost ng t-shirt at yung printing, yun lang po yung price. So wala pong tubo ang church dito. Pero kung gusto niyo pong dagdagan, it's up to you. Okay? Pero wala po, para po tayo ay sama-sama this last Saturday and Sunday ng November ay magse-celebrate na po tayo ng 70th anniversary po ng church. Okay? So, nasa tema pa rin po tayo ng Spirit-filled life. At tayo po mga anak ng Diyos ay meron po tayo niyan. The very thing, kaya po tayo nagkaroon ng connection because of the Holy Spirit. The indwelling power of the Holy Spirit, kaya nga po nagmamanifest yung goodness, yung faithfulness ng Diyos sa buhay natin at sa ibang tao. Kaya nga po tayo, sinabihan po ng Panginoon na we are the light and the salt of this church. Okay, ilaw po tayo. At yung ilaw na yon, hindi po yung mga malalaking mata. No, hindi po yan. Yung ilaw, yung kabutihan po ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Yung Santong Espiritu na nagpe-perform ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagpapala, at tayo po ay ini-equip ng Panginoon pang maging kagamit-gamit sa kanyang ubasan. Kayo po ba, ni minsan yung mga anak nyo, hindi nyo sila inutusan dahil sila ay hindi naman sumusunod? Paano malaman na hindi sila sumusunod kung hindi nyo sila inutusan? Tayo po, may utos po ang Diyos. At bilang isang mabuting anak ng Diyos, tayo po ay mga masunuring anak ng Diyos. At lahat ng masunuring anak ng Diyos ay magaw ng hallelujah. Amen. Kaya nga ito po yung pag-uusapan natin. So last Sunday po, pinag-usapan po natin, empowered to walk in obedience. Actually po, hindi tayo magiging obedient without the empowerment of the Holy Spirit. Now, kayo po, kapag po inutos sa na magwalis, kung hindi po nila kayo nakikwawalis, hindi po nila alam kung paano yung magwalis. Okay? Kung hindi rin kayo naghugas ng plato, paano nila malalaman paano yung maghugas ng plato? Hindi nila nakita. Ito po, kailan po kayo natutong, ito po, madalas tinatanong ko po ito, lalo na kapag may team building. Kailan kayo natutong mag-bike? Ay, by the way, alam niyo po yung bike? Hindi yung e-bike, yung bike. Bisikleta. Okay. Marami po ba dito na marunong mag-bike? Okay. Kailan po kayo natutong mag-bike? Madalas sinasabi nila, nung 7 years old ako, 10 years old, nung high school na ako. No. Natuto tayong mag-bike magmula nung nakakita tayo ng taong nagbabike. Then we desire it na makagamit din at makapag-bike someday. Kasi kung wala po tayong nakitang taong nagbabike, so paano natin i-desire, papangarapin na one day magkakaroon po tayo ng bike? Ganyan sa talang buhay ko po, o nung ako'y kabataan, dinidesire ko po magkaroon ng bike. Kasi feeling ko, kapag may bike ka, gumagwapo ka, kapag nanliligaw ka, may bike. Okay? At hindi po ako nagkaroon ng gano'n nung high school, nung college, Sabi ko nga, may time pa, humingi lang ako ng bike, hindi na ibigay, parang nag-isip ka na akong magbigti. Bike lang. Nung tumatanda na ako, nagkakaedad, sabi ko, napakaliit na bagay. Okay? Pero for us, sa mga kabataan, it's a big deal. Dahil may nakikita mo yung mga tao, parang sensato sila kapag pumapasok nakabike. Yung nagbabike, pumapasok sa school, parang tuwang-tuwa na ako noon. Alam niyo po, hindi po ako nagka-bike. Nagka-bike na lang po ako nung nagtrabaho na ako, nung nag-abroad na po ako. Kasi may pambili na. Okay? In-enjoy ko na yung bike. Pero actually, ang unang sasakyan po actually, hindi bike. Nag-decide din ako ng motor. Hindi rin po ako nagkaroon ng unang sasakyan ko, hindi po motor. Ang unang sasakyan ko ay owner type jeep. Okay? Stainless. At computerized pa kasi hindi mo mapaandar without the combination. Kasi po, uso po yung mga kinakarnap na jeep noon. So yung nabili ko pong jeep, mechanical engineer po yung gumawa, kasama sa trabaho ng ate ko.
nirekomenda po yun. Kaya kung hindi mo alam yung combination, kahit may susi ka, hindi mo papaandar. Ewan ko lang kung ikaw ay karnaper, baka mapaandar mo rin. Okay? So, kung hindi ka napagbigyan, hindi ibig sabihin na hindi mo na masusunod o hindi na gaganda ang buhay mo. No. The reason why God wants us to obey His word dahil may plano siya sa buhay natin. Okay? Nais niya tayong dumating doon sa lugar na yon dahil nandun po yung biyaya. Nandun po yung kagandahan loob ng ating Panginoon. Kaya nga, last Sunday, we talk about to walk in obedience through the power of the Holy Spirit. Kaya kung absent po kayo last Sunday, don't worry, meron po tayong Light Change TV. You can replay it. Okay? Yun nga lang po, mag-focus. Kasi po, kung wala din focus, wala din kayong makukuha. So tayo po mga Kristiyano, we are filled with the Holy Spirit. It's natural for us to obey. Kasi bago na po tayo eh. The old has gone. Ano po yung old has gone? Hindi yung edad nyo, hindi yung pagmumukha nyo. The old has gone, yung disobedient spirit, yung disobedient way of life nyo. Okay? Natanggal na yan. At ang pinalit, new, bago. Hindi amoy luma, bago na pleasing sa ating Panginoon. It's the life na binago ng Panginoon. Kaya nga po, magmula nung tinanggap natin ng Panginoon, nakakasunod na po tayo sa Kanya. No? Sabi po ng John 14:26, but the Spirit will teach you all things. Yes, hindi natin alam kung paano mag-obey, but the Holy Spirit will teach us on how to obey the Lord. Dahil siya po yung may alam. No? Actually, nung di pa po tayo mananampalataya, wala man tayong desire na basahin ang salita ng Diyos. Amen? Kahit nga ngayon, wala, di ba? Buti na lang, walang nag-amen. Okay. Magmula nung tinanggap, doon lang natin napahin, doon lang tayo nagkaroon ng desire na basahin ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation. And praise God, ang dami na nakabasa ng book ng Genesis at na Revelation. Si Morkak. Okay? Hindi mo yan. No? Nagkaroon po tayong desire, hindi lang po mabasa, kundi maintindihan. Alam niyo, sa unang basa po natin ng salita ng Diyos, hindi pa natin nakukuha yan. Yung pangalawa, may nakukuha na tayo nun. Yung pangatlo, lalo na. Kasi po, yung word ng Panginoon is active. And it's alive. At hindi po pagkakatiwala ng Panginoon yung biblical truth o yung insight na galing sa ating Panginoon if we are not ready to obey. O kaya nga, we need to study further. No, ang salita ng Diyos, di po yan, nabasa ko na, okay na yan. No. Basahin natin ulit. Di po ba, kapag mahal mo yung tao, narinig ko rin to sa kasalan kagabi. Sabi niya, pakinggan ko pa rin yung mga joke mo kahit ulit-ulit sila. Okay? Ulit-ulit. Okay? Sabi ko, ulit-ulit? Paano? Hindi natandaan. Nandiyan joke na pala to. Okay? Okay! No? Kung tayo, gumagawa tayo ng paraan para marinig natin ang mahal natin sa buhay kapag kayo po'y nag-abroad. No? Ako po, nakaranas na mag-abroad. It's my desire na marinig ko po yung tinig ng aking asawa. Hallelujah. Na tinig pa lang, ay, kinikilig ka na. Hallelujah. Yung di ka magsasawang bibili ng mga phone card pa lang po nun, na worth $10 na halaga, tapos isang oras na babaran na yon. Kaya noon, cellphone pa, yung kudkuran ng yelo. Okay? Habang kausap ko siya, naka-charge yun. Para hindi malobat. Kasi po, pag nalobat na cut, naku, malaki ang mawawala doon sa card mo. Okay? Naranasan ko po yun. At kung bibili ako ng card, hindi lang isa. Kasi po yung barko namin, no, marami siyang port. So, sa Amerika, we have a minimum of 5 ports. So, kada port, tawag talaga. Kaya nga, nung nag-remit ako ng pera sa Mrs. ko, sa mga kinita ko sa barko, nakita ko phone cards. Ayan. Okay? Doon na pupunta. Okay? Pero hindi mo tinitingnan, hindi mo tinitingnan kung ano yung halaga. Ang tinitingnan mo, yung value ng taong kausap mo. Hallelujah! And this is the reason to show kung gaano kagrabe ang pagmamahal natin sa ating Panginoon sa pagsunod. If you love me, sabi ng Panginoon, keep my commandments. Amen. Then, habang tayo sumusunod, ito
Discernment. Okay, discouragement. Power to walk in discernment. Okay? Kasi po, ganito. Kapag po nag-o-obey tayo sa ating Panginoon, may sumusunod. Okay? May tumatabi sa atin. Kasi naglalakad tayo eh. Okay? Ngayon, may susunod dyan, may bubulong. Pahinga ka muna. Okay? Relax ka lang. No? Huwag kang magmadali, matagal pa dumating si Lord. May susunod. Pero we need to discern kung tama yung bulong. Siyempre, kung yan ay galing sa demonyo, hindi yan tama. Wala namang ginawang tama ang demonyo. Kaya nga demonyo eh. No, nakakita ka ng ginawa ng mabuti ng demonyo sa buhay mo? Okay? Wala. No, kaya nga, habang naglalakad tayo, pasunod sa ating Panginoon, ang nais ng Panginoon, magkaroon po tayo ng discernment that comes from the Holy Spirit. Tayo po'y manalangin. Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us sa aming pag-uusapan. Especially, Lord, with this topic, discernment. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lamang po kami makasunod, kundi ma-discern po namin kung ano yung will mo sa buhay namin at paano makasunod. Dalangin din po namin na as we worship you, Lord, today, hindi po yung pag-worship namin last week, but it will be a different worship, O God, as we discern your presence, O God, in this place. And as we pray, O God, let your Holy Spirit na mag-manifest sa buhay namin to empower us, Lord, with this topic. At Lord, makasunod po according to your word and according to your will. Be with us, Lord, as we study your word. This we ask in Jesus' name. Amen. Sabi po ng Psalms 23 verse 4. Alam mo po Psalms 23 verse 4? Though I walk through the valley of the shadow of death. Yung word na ginamit ni David is I, though I walk. Pero po ang sarili niya, hinahalin tulad po dyan, tulad ng tupa. Okay? Pero sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death. Alam niyo po yung shadow of death? Yung nakikita mo na yung kamatayan, no? Yung nararamdaman mo na yung presence ng kamatayan, or nasa in danger ka, nasa peligro ka, pero may mission ka, you need to obey the Lord. Kailangan kang sumugod, kailangan kang ma-accomplish yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay mo. Then sabi niya, I fear no evil. Okay? For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Okay. Ang tupa po, kapag gabi, mahina po ang seeing nila, ang vision nila, mahina. Hindi po sila nocturnal. Okay? Actually, mga tupa, nearsighted po sila. Para po makita nila yung malayo, kailangan sila magsalamin tulad ko. Ewan ko lang kung meron ng optometrist para sa mga tupa. Okay? Ngayon, paggabi po, matalas po ang kanilang pandinig. At kapag ginabi po sila, hindi pa po sila nakarating doon sa kanilang mga koral na dadalhin kasi kailangan po sila yung koral para may mabantayan sila sa mga wild beasts. Ang gagawin po ng shepherd, yung kanyang rod and yung staff, igagasgas niya yung staff niya, igagasgas niya sa ground. At habang narinig ng mga tupa yon, doon sila nakakasunod. At paminsan-minsan yung rod nung shepherd, hinahampas sa kanyang staff para iparinig sa mga tupa, ready siya to protect the sheep. Okay? They are in the valley of the shadow of death. Kaya yung mga tupa may discernment din. Kaya nga sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death. Alam niya may death. Nadi-discern niya to. At alam niya, nandun din ang presensya ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Okay? So yung discernment, ang ibig sabihin po niya, the ability to judge well. No, sa Christian context, ang sabi po is perception in the absence of judgment with a view of obtaining spiritual guidance and understanding. No, may mga time na hindi po natin alam kung ano mga decision natin na gagawin. But the Holy Spirit, through His discernment, will teach us. Ipapaliwanag niya, idadalin tayo doon sa right decision. Kaya ang ikaw kung naghahanap ka ng mapapangasawa, huwag ka nang lumayo, dito na lang. Hallelujah! No, sabi nung isa, pastor, yung mga lalaki kasi tumitingin sa mga babaeng ibang church. Kaya dapat gawa ng covenant lahat ng mga lalaki, titingin lang sa mga taga-Calvary. Okay? You need to pray. No? Pag-pray niyo po kung sino po yung right person, right
a girl or woman or man para sa'yo, you need to pray. Hindi po yung dahil gwapo lang siya, okay na. No, yung sasabihin, Pastor, pwede na eh. Kapogi na. Dalang ko na mong kin church. Okay? Yung ibang lalaki naman taga dito, taga church, Pastor, pwede po bang magpaalam? Anong gagawin mo? Bible study po kami sa bahay nila. Anong gagawin mo? Evangeligaw. Tapos uuwi sa Bible study. Kaya nga mga kabataan ngayon, magtaka po kayo, nagse-celebrate na sila ng Wixery. Alam niyo po, bakit? Kasi hindi sila naniniwala na yung relationship nila abot ng 1 month. Wixery na lang. Kaya nga, you need to pray. No? You need to decide to pray kung saan po kayo yung right person. No? Kung ikaw medyo may edad na, huwag kang mag-alala. Pinanganak na kanina. Patawarin niyo po ako, ba't nasabi ko yun? Okay, sabi po ni John MacArthur, is the ability to decide between truth and error, right and wrong. It's the ability to decide. No? Yun po yung discernment na binibigyan ng Santo Espiritu. What reason? No, what is the main reason kung bakit po yung Holy Spirit nais niya na tayo magkaroon ng discernment? Una, kapag po yung turo, it's unbiblical, it will lead us to unbiblical life. But if the teaching is biblical, will lead us into a biblical life that is pleasing to God. Okay? Kasi po yung demonyo, hindi niya hayaan na tayo po ay magkaroon ng maganda relasyon sa Diyos. Hindi niya hayaan yan. But we have this Holy Spirit, the Holy Spirit of God, who gives us discernment. Kaya nga po lahat ng Kristiyano, indwelled ng Holy Spirit, meron yung discernment. Sabihin niyo po discernment. Ano yun? Okay? Sa other meaning po other word ng discernment is judgment, enlightenment, sensitivity, insight, cleverness, intelligence, sharpness, awareness, and wisdom. Okay? Yung pong medyo malapit o yung halintulad ng English word ng discernment is wisdom. Sa Tagalog po yan ay pag-aninaw. Alam mo yung pag-aninaw? No? Parang ano daw yan eh? Paksiw, yung EQ. Ay, hindi. Pag-aninaw, naaaninag mo pa lang, alam mo na kung sino siya. Di ba kapag familiar ka sa tao, alam mo, misis mo, nakatilikod lang yan. No? Nandiyan na ba yung misis ko? Raise your hands. Huwag ka magtaas ng kamay kung di ka ang misis ko. Okay? Di ba kasi nauna po akong umalis. Okay? Likod pa lang, alam mo na ang misis mo. Eh, lalo na kung humarap. Okay? Minsan, boses pa lang. No? Pag tinawag ka, anong pangalan na gusto mong tawagin? Armand! Tinatawag ako ng may-ari ng tigre. Okay. Minsan, teacher, yung teacher. No, yung kayo po nag-enjoy kapag meron kayong teacher na magaling, na pagpasok pa lang sa klase, di pa nagdi-discuss, get 1 sheet of paper. Tuwa ba kayo noon? No, ito mahirap. Wala ka ng papel, wala ka pang isasagot. Okay? Kaya nga it's a discernment na binibigay ng Santong Espiritu. Magbasa ka, maghanda ka, mag-pray ka dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Okay? No? Ang Tagalog po niya, spiritual na pagkaunawa, pagkaalam o pagkabatid. No? Yun po yung medyo malapit-lapit sa Tagalog kasi mahirap pong i-describe o bigyan ng exact word na Tagalog ang discernment kasi po malawak po yung English. Lalo na kapag Hebrew. No, mas malawak po yung Hebrew kaysa sa English. Tingnan po natin. Yung Hebrew word ng discernment is being, okay, to separate mentally, to distinguish, that is generally to understand, to attend, consider, cunning, delay, or to mark, perceive, and be prudent and regard. Yun po yung ibig sabihin niya. Meron din po siya yung shama. Shama ka na sa akin. Okay, it's shama. Shama ng pagkakasabi. Okay. It's shama. Ibig sabihin po niyan is discernment and understanding. No, ang pinakamalapit po just to enjoy it, to hear, to listen, and to obey. Alam niyo po, nagsisimula po ang pagsunod sa pakikinig. At hindi pa po tayo nakikinig nun. No? Hindi pa po nasa listening. Kasi po when we hear, narinig mo pa lang yung tinig.
Pero yung listening, you start to understand the word. You start to yung pag-aralan yung salita. Then, you can obey. Kilala mo sa Samuel. Yung kapitbahay namin. Okay, nung bata siya, binigay na ni Hannah, ng kanyang nanay kay Eli, para maging lingkod kasi pinag-pray ang kanyang nanay si Samuel na maglilingkod. Magiging Nazareth po si Samuel. At nung siya ay bata pa, kay Eli na, tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, Samuel, Samuel. Sumagot naman. Pero akala niya si Eli ang tumatawag, ang kanyang high priest. Sabi niya, matulog ka na, hindi kita tinawag. Pangalawang beses, gano'n din. Lapit na naman si Samuel kay Eli. Kasi nga, naririnig lang niya eh. Hindi pa niya naintindihan. Pangalawa hanggang pangatlo, na-realize ni Eli na tinatawag siya ng Panginoon. Ganito gawin mo. Pag narinig mo ulit yung pangalan mo na tumatawag sa'yo, sabihin mo sa kanya, here I am, speak. So, dun lang nangyari yung first encounter ni Samuel sa Diyos. At dun sinabi ng Panginoon ang plano ng Diyos sa Israel. Okay? At dun lang nag-obey si Samuel. Alam niyo po, when we are reading God's Word, kapag po hindi natin inintindi, hindi tayo nanalangin sa Santong Espiritu, we cannot obey. Hallelujah. No? Kaya nga, we need to hear, to listen, and obey. Akrino, sa Greek, ang ibig sabihin po niyan is for discernment is the properly to scrutinize. Ibig sabihin talagang pag-aralan ng gusto. That is, by implication, investigate, interrogate, determine. Other word niyan is ask, question, discern, examine, judge, and search. Kapag po hindi natin alam yung isang bagay, nagtatanong po tayo. Hallelujah. Amen? Kapag di natin alam, yung pupuntahan, nagtatanong tayo kay Waze. At minsan, waste of time. Kaya ang gawin nyo, pag-aralan nyo na yung daan bago kayo pumunta doon. It's a discernment na binibigay. And one time, naalala ko, doon ako kwento ko na rin po to. Papunta po ako, nagbi-business pa po ako noon. Gusto ko po, tama lahat sa business, tama yung pagbayad ng tax. So ako yung magbabayad ng tax sa BIR. Ngayon, nagmumotor po ako kasi naisip, mas mura kung nakamotor. Mas makakatapid sa gasolina. Tumatakbo po ako nung pagdating ng sindalan. Sabi po ng Santong Espiritu sa akin, madidisgrasya ka. And it's a discernment to pray. So sabi ko, Lord, ingatan niyo po ako. Protect me, Lord. Then pagdating ng San Isidro, yung sinusundan kong kotse, nag-sudden stop. Hindi ko alam kasi nakatingin po ako sa kanan. Pagbalik ko, sudden stop na pala. So tumatakbo kami ng 80, 60, mga ganun pong speed. So pagpreno ko po, ang distansya ko na lang po is about 10 to 15 feet lang. So pagpreno ko, umiskid, sinasabi ko, ra-right ko yung motor para po makaiwas, pero it's my decision, it's God's discernment na ibabangga ko siya diretso. So pagbangga ko po sa kotse sa likod, usually makikita nyo po, tumitilapon po yung driver ng motor, lumilipad, na habang nasa ere, kumakanta na, I believe I can fly. Okay. Pero po nung pagbangga ko po, ang naramdaman ko parang pong mayroong foam sa harapan ko na napaka-soft, hindi po ako tumalon at bumagsak po ako pabaliktad. Ito po ang kagandahan. Wala po akong maramdaman sa paa ko pero nakatayo po ako. Kinapa ko po yung paa ko. Akala ko naputol kasi walang maramdaman eh. Pero gasgas lang po. Kakonting bugbog ang nangyari sa akin. It's a discernment. And we need to obey God. Amen. Kaya nga po, sabi ng 1 Corinthians 2, the person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, but consider them foolish and cannot understand them because they are discerned, because they are discerned only through the Spirit. No, yung walang Santong Espiritu, o walang Espiritu ng Panginoon, kahit anong gawin niyan, hindi naintindihan. Pero kapag nangyari na, doon niya ma-realize, ay, sinasabi na eh. Okay? It's natural for us na i-ignore yung mga bagay na narinig natin, hindi natin nakikita. It's natural for us na hindi pakinggan ng Diyos at first. Pero pag na-realize po natin na kailangan na natin sagutin yung phone,
Doon tayo makakakilos, doon tayo makakagalaw. No? Doon natin nagagawa yung bagay para sa ating Panginoon. But God, no, considered them foolishness and cannot understand because they are discerned only through the Spirit. No, kapag may mga instruction ng Panginoon, but, tingnan niyo po, nung naririnig na natin na salita ng Diyos, before na natin tanggapan ng Panginoon, di po napakatigas ng ulo natin? Hindi ko na kailangan lumipat pa ng ibang relihiyon. Tama na yung relihiyon ko. May narinig pa ako noon. Nung bata ako, dito ako sinilang, dito ako mamamatay. Eto tanong, nung pang sinilang kayo, alam nyo na yan na relihiyon nyo? Di ba tinuruan pa kayo noon? Okay, kaso nga lang, yung una relihiyon natin, walang turo. Tulak, meron. Simba tayo, tara. Tapos ng simba, popcorn. Kaya tuwang-tuwa ka na nga, pag-uwi mo, may popcorn habang naglalakad. Huwag kayong maglala sa anniversary week natin, may popcorn dyan. Bayad. Hindi libre, okay? Okay, may mga tindahan po, no, parang it's a festival na gagawin natin. No, sabi nga ng ating MC, ng service director, wag po kayong absent. Okay, kasi po, kada araw, ibang pagkain. Kaya, yung unang araw pa lang, titimbangan na kayo. Pagdating na 5 araw, timbangan ulit para tingnan natin kung sino yung tumaba. Okay. Okay. And even the person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. Okay. Yung taong may Spirit, yes, kasama yung Santong Spirit to judge. Pero hindi po yan kasama sa mga judgment ng tao. No, tingnan niyo po. Kung tayo lang po yung mananampalataya sa church o sa pamilya, hindi nila maintindihan bakit may CU pa. 2 araw yung CU eh. Yung CU mo, kung forerunner ka na, meron ka mga another CU na hahawakan. Tapos may prayer meeting pa Wednesday. Tapos hindi lang to. May Sabat pa, may Sunday service pa. Okay? Sabi ng mga hindi mananampalataya, walang Santong Espiritu sa buhay, na wala pa rin discernment, baka lumampas ka sa langit. Hallelujah. No, lalampas ka niya. Ito maganda. Tayo tinitingnan na palangit. Sila. Kaya nga, we need to win them. We need to evangelize them. Kasi sila, hindi sila pataas. Spaghetti silang. And verse 16, who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? Sino? But we have the mind of Christ. Tayo mananampalataya. Tayong mga Kristiyano, tayong mga believers, we have the mind of Christ. Kaya nga po nakakasunod po tayo according to His will because we have the mind of God. Ni-reveal yan ng Santong Espiritu sa atin, kaya po nakakasunod po tayo. Alam niyo po, the reason why we go in this church, not just to worship the Lord, but to hear His message and to obey. Hindi dahil may bago kang damit, hindi dahil birthday mo, hindi dahil nandyan yung crush mo, hindi dahil anniversary mo, hindi dahil may okasyon. You are here because you want to obey God. Hallelujah. No, kaya nga po, we need to understand the Word of God. No? By reading the Word of God, then we need to obey. Kasi po, walang kwenta po yung pag-aaral kung di rin natin i-apply. Amen? Di po ba nung nag-aaral tayo, during our college life, no, kayo po ba'y nag-enjoy kapag sinabi na ng teacher, next week, prelims na, midterms na, finals na, kayo ba'y natutuwa noon? Hallelujah. Panahon ng sunugan na naman ng kilay, kaya nga kumapal yung kilay ko kasi literal ko sinunog, kakala ko po ganon. May time pa, pag matutulog, nasa ilalim ng unan yung libro para daw pumasok, wala namang nangyari. Ngayon, eto, kung hindi ka nag-review, huwag kang mag-pray. Nasasabihin mo, Lord, makukuha ko yung exam. Pagtapos mo ng exam, nakita mo yung test paper ng katabi. Right? Di ba? After you pray, tapos makakita ka ng test paper ng katabi mo. Malaki yung sulat niya. Hallelujah. Take note, set A, set B kayo. Hallelujah! No? Mag-aral tayo, then ask the wisdom from the Lord. Ask discernment. Para po yung bagay na nireview po natin, papaalala ng Panginoon. Amen? So, empowered to walk in discernment means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern the will of God. No? Meron tayong power to discern
what is from God and what is not. No? Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 10:27, "My sheep listen to my voice. I know them because we have the mind of Christ. I know them and they follow me." No, yun yung kagandahan. Kasi tinuruan tayo ng Panginoon, kaya my sheep listen to my voice, tinuruan tayo ng Panginoon, nakakuha natin yung pinaka-substance ng word ng Panginoon, then we obey. At alam ng Panginoon yon. Because we have the mind of Christ. Hallelujah. No, kaya po nakakagawa tayo ng bagay that is pleasing to God because we have the mind of Christ. We possess the understanding of God's word. We possess the very meaning, the word of God, kaya po nakakasunod po tayo. Pero of course, iba-iba po yung pagsunod natin. Yung iba mabagal, yung iba mabilis. Yung iba, nagiging forerunner agad. Huwag kang mainggit, kapatid, kung yung nakasama mo, ikaw nag-invite, tapos naunahan ka pa niya, naging forerunner. Huwag kang mainggit, matuwa ka nga kasi ginagamit na siya ng Panginoon. At nagamit ka para siya ay magamit ng Panginoon. It's a blessing actually. No, pagdating ng langit, pasasalamatan ka ng taong yan. Nang dahil sa'yo, naligtas siya. Kaya nga yung mga member lang ng CU, I encourage you na maging forerunner kayo. Kasi po nandun po yung katotohanan ng pagpapala ng Panginoon at yung obedience natin to make disciples. Kaya nga kung ikaw CU member, 3 years ka ng CU member, mag-isip ka. Hindi ka forever nakaupo. Tingnan nyo rin, anong mangyayari kung forever kayo nakaupo dyan? Hallelujah. Tatayo din kayo maya-maya. Pagtapos ng service, di ba? And that's the way, no, yung application. Kaya nga po tayo tatayo. That is the application of the Word of God. Ngayon, kung wala ka pang CU, di na kita pagtataasan ng kamay, bato-bato sa langit, ang tamaan ay maboljak. Kung wala ka pang CU, mag-isip-isip ka na rin, kapatid. Huwag mo sabihin walang kumukuha, hanap ka na rin. Hallelujah. Yung katabi mo, baka wala pang CU, mag-CU tayong dalawa. Para meron tayong sinasabing, see you later. Hallelujah! Yung mga may see you na, nakangiti. Yung walang see you, nakasimangot pa rin. Hallelujah. Okay? So Colossians 1 said, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you." Alam niyo, yung tayo mga mananampalataya, kapag tayo may nawin, we start praying for those people. No, just like us, no, may nag-pray po sa atin, kaya po tayo nandito ngayon. Okay? We have not stopped praying for you. Ano ang prayer nila? We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Yung pong wisdom and understanding, resulta po yan ng good relationship sa ating Panginoon. Kaya nga they are praying with these people para yung pong intimate relationship ng ating Panginoon sa kanila ay hindi mawala, no? Hindi mag-cool down, kundi magpatuloy na lumago. Okay? Because wisdom, ang ibig sabihin po ng wisdom, this is the applied knowledge, no? How we apply. But we need to understand them para po magkaroon tayo ng knowledge. No, yung knowledge, yung understanding is the application of the word. Kaya nga we need to understand first. We need to have the knowledge first. Then we can apply yung word ng Panginoon. In verse 10, "So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way." No, para po, habang tayo nakakasunod, nagiging pleasing po ang buhay natin. Alam niyo po, kapag ang buhay natin naging pleasing, yun po yung pinakamasarap na marinig natin kay Lord kapag po tayo kinuha na ng Panginoon yung, "Well done, my good and faithful servant." Because our life is pleasing to God. Hallelujah! It's pleasing. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa buhay mo. Yung pakikinig lang ng salita ng Diyos right now, if you are listening intently and you want to obey the Lord, no, desire to obey the Lord, that is pleasing already to the Lord. Kasi kaya nga po tinuturuan, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos para ang buhay po natin ay maging pleasing sa ating Panginoon. Kasi po yung buhay natin, without the Holy Spirit, without the Word of God, hindi yan gaganda. Pababayan. Tingnan mo po yung natural na buhay. Nung po ay sinilang tayo, diretso.
Pag nagkakaedad na po tayo, medyo pababa na eh. Paamoy lupa na rin. Okay, pababa. Pero lahat ng Kristiyano pa, yes, may death, but death is not the end. Because it's only the start of eternity in your life. Kaya nga, we need to walk, to live worthy, no, sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi rin ng Panginoon, no, bearing fruit in every good work. Bearing fruit, di po ba, meron pong bunga na hindi pleasing? Bungang araw siguro. Pero yung bunga ng puno, meron bang bunga na hindi pleasing, lalo na yung nakakain? Hallelujah! Di po kami po nabigyan ng papaya. Ganito po kataba, ganito kalaki. 3 o 4 na araw ata namin kinain. No, para, nung binigay po sa amin, nakabalot eh. Hindi siya plastic, nakabalot. Nung nasa sasakyan na ako, nagdadrive, kinakapa ako, ano kaya to? Ba't ang laki ng bilog? Pag uwi ko, wow, papaya. Tapos may nagbigay ng persimmon last Wednesday. Alam niyo persimmon? Wag na, baka humingi pa kayo. Hallelujah. No, yung galing ng Japan, masarap po yung persimmon sa Japan. Kaya kung pauwi na po kayo, nasa online, magdala po kayo ng persimmon. Uso na po yung persimmon ngayon. Okay? That is bearing fruit in every good work, growing. Okay, kapag po nagbubunga yung halaman, ibig sabihin, sinyalis po siya na siya yung nag-grow. At tama yung paglaki niya, tama yung kanyang buhay, no? Asan yan? We are, for this season, saan ako? Okay, so that you may live a life worthy of the Lord, pleasing to everyone, bearing fruit in every good work. Ibig sabihin, in every good work natin, may paglago, growing in the knowledge of God. Then in verse 11, wala na pala. Growing in the knowledge of God. Okay, yung bagay na ginagawa ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na nagiging stagnant. Kasi lahat ng stagnant, papatay po yan. Tingnan mo po yung tubig na stagnant. Sino po yung nabubuhay lang dyan? Lamok. Yung hindi maganda. At lahat na nagiging stagnant na tubig, nagiging mabaho. Kaya yung, kapatid, yung bibig mo, kapag yan na hindi nagagamit, kayo na nagsabi niyan, Romans 12:2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Yung kultura ng mundong ito, yung opinion ng mundong ito, ganito. Kapag may bago ka, in ka. Kapag wala ka, out. Tama? Tama? Kaya nga dami nagpapakamatay ngayon na mga kabataan. Yung iba, binibenta yung kidney para lang magkaroon ng iPhone. Pag naluma yung iPhone after 3 years, ano yung ibebenta? No? Hallelujah. Kaya nga, kapag wala kang bagay na yan, naku, out ka, outcast ka. Pero ito ang gusto ng Panginoon. But inwardly transformed. Wala ka man yan, pero ang buhay mo ay palago ng palago kay Lord. Yun yung importante. Hallelujah. Praise the Lord. Meron po akong narinig na kwento. No? Kwento lang po kasi narinig ko lang po ito. Sa lugar daw po nila, sa grupo nila, bawal ang lumang sasakyan. Sinisipa. Dapat daw bago. Sabi ko, subukan nilang sipahin yung sasakyan ko. Palitan nila ng bago. No? Alam niyo kapag nagda-drive ako sa sasakyan ko, itong sinasabi ko, lalo na pag traffic, Lord, thank you. Aircon ang sasakyan ko. And it's a blessing. Hallelujah. It's a blessing na meron kang sasakyan. Luma man yan o bago man yan. Yes, kapag gusto ng Panginoon, bibigyan ka ng bago. Pagkakatiwalaan ka ng Panginoon dyan, kung yung pananampalataya mo, kapatid, hindi ka ililihis niyan. Pero hindi yan yung problema. Okay? Sa paglilingkod, hindi sasakyan, puso. Kung kayo nandirito because you want blessing, kapatid, nagkakamali ka kasi for 6 days, binibless ka na ng Panginoon. And it's about time, at this very moment, tayo ang mag-bless kay Lord. At papalitan ng maraming pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi, stop imitating the ideals and opinions of this world, no? Or the culture around you. But the inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation on how you think.
This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Alam niyo yung worth living? Parang kanta, no? Why do I living for is not for you? Tama ba yun? Okay. Yung worth living, dahil po ang Diyos ang lumikha sa atin. Yung worth living dito, dinisenyo tayo ng Panginoon, doon tayo kikilos, doon tayo gagawa. Kasi doon po tayo dinisenyo ng Panginoon. Nakakita na kayo ng TV? TV, binili nyo bago. Tapos, doon kayo umiigib ng tubig para uminom? Ganun ba yung purpose ng TV? Doon kayo naglalagay ng pagkain para uminit yung yung pagkain? Hindi, kasi nagwo-work yung TV, kaya na-enjoy yung TV kasi yung purpose niya nagagawa ng TV. And that is worth living sa ating Panginoon kapag tayo ay kumikilos according sa purpose na kaya we need to discern God's will in our life. Hallelujah! Mahirap ka man, mayaman ka man, it doesn't matter. As long as you are living according to the will of God, pinagpapala ka ng Panginoon, di ka magkukulang. Hallelujah! And Ephesians 5 said, be very careful then how you live. Kaya nga, this is discernment. Not as unwise, but as wise, making the most very opportunity because the days are evil. We need to become more knowledgeable sa buhay natin through the Word of God dahil nga ang mundong ito, pasama ng pasama. Tingnan mo, nung bata ka, amoy baby ka. Ngayon, anong amoy mo na? Taong grasa na. Kasi po ang tawag sa mga anak ng taong grasa ay baby oil. Ay, ito, nakakarinig na po ito, no? Hallelujah! No? Kaya, ito, nung pong bata tayo, yung amoy natin, amoy gatas, pero masarap ang amoy. Anong baby? Subukan mo maggatas ngayon, ng maligo ng gatas. Tapos attend ka ng church. Hallelujah. Okay? Kaya nga, we need to become wise. Kasi nga, make the very opportunity. Alam niyo po yung very opportunity? To walk in the knowledge and in the will of God. Yun po yung opportunity na sinasabi ng Ephesians. Then, in verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Kaya nga, we need to understand, we need to know, we need to discern. Kasi nga po, pasama ng pasama yung mundo. Pero may opportunity pa rin para gumawa ng mabuti for the glory of God. Okay? In verse 18, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Ibig sabihin, it will just ruin your life. Instead, be filled with the Spirit. No? Kapag po na-infill na tayo ng Spirit, hindi po Espiritu ng alak. Ano? Kapag po Espiritu ng alak, medyo masama ang ginagawa sa inyo yan. Mabaho na hininga, matapang pa. Pero yung Santong Espiritu, kapag filled tayo ng Santong Espiritu, matapang din po tayo, pero hindi mabaho hininga. Because the very word na lumalabas sa atin is life. Hallelujah. At walang tao na ayaw niya ng buhay. Amen? Gusto niyo bang mamatay na? Pagpipray ko kayo. Marami na ako napag-pray niyan. Okay? Pero we like and we love life. Kaya nga, whenever we speak God's word, through the power of the Holy Spirit, we speak life. Hallelujah. Tapos, paano tayo, ano yung gagawin ng infilling of the Holy Spirit? Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. No, ito yung gagawin natin, kaya nga we celebrate in this place. No, yung mga walang Santong Espiritu, yung wala pang hindi pa na-discern because wala pa silang Santong Espiritu, they do not understand, no? Of course, exempted po kayo mga first-timers. Hindi po nila naintindihan why we need to clap our hands, why we need to shout, why we are saying hallelujah, why we raise our hands towards heaven. Hindi pa nila naintindihan. But soon, maintindihan mo na. Just like us, nung unang salta lang po natin dito. No, para lang tayong tuod. Ano yung tuod? Hinintay natin yung lupang, bayong mag-ilo. No? Hinintay natin yun. Okay. O hinintay natin yung pag-uwi.
No, sa mga ushers, meron ako narinig. Pastor, kaya nga po, ayaw pa nilang umakyat kasi gusto daw po nila makaupo sa may likuran. Anong dahilan? Para daw po unang-una silang umuwi. Walang kinaibayan sa mga sumasakay ng bus na gusto nilang umupo sa harapan. Sa anong dahilan? Para daw sila unang makakarating. Hallelujah! Alam niyo po, hindi uwian ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan kung paano yung buhay mo nagiging pagpapala sa Diyos. Hallelujah! Always give thanks to God the Father for everything in the name of the Lord Jesus Christ. This is pleasing. This is the will of God. This is the opportunity that God set for us to accomplish. Now, Romans 8:26, in the same way, kung hindi natin alam kung anong pinagpipray, sabi ng salita ng Diyos, the Spirit help us in our weakness. Ano yung weakness natin? Now, whenever we pray, ang pagpipray natin, Lord, gusto ko po nito, pengin ito, pengin noon. Tama? Okay? It's our weakness. Okay? Pero ito, minsan din natin alam, yes, na-inform na tayo dyan. Whenever we pray, hindi yung para lang sa atin. We need to acknowledge God in our life. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercede for us through wordless groans. Okay? Yung mga hindi natin kayang ilabas as we discern the will of God. Okay? Ito yung gagawin na sa ating Espiritu, pag-intercede tayo para po yung panalangin natin dumating sa ating Panginoon. And 27, and He who searches our hearts knows the mind and the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ito yung the reason why we are praying, asking the will of God in our life. Hallelujah! Hindi lang po tayo nabuhay dito sa mundo para mag-asawa, magkaroon ng anak, magkaroon ng property, then mamatay. No. The reason why we are here, living on earth, para po yung glory ng Panginoon mag-manifest sa atin. This is how the Lord created us. We were created in the image and likeness of God. Hallelujah! No? Kaya nga, yung tayo po, dinisenyo na pa yun, may purpose po ang Panginoon sa pagkaka-create sa atin. Not just to worship God, but to have a good relationship with God. Imagine, He is God and we are His Creator. At nais ng Creator natin magpag-relasyon sa atin at makasama tayo sa buhay na walang hanggan with Him. And that is life. Kasi dito sa mundong ito, yung buhay, may problema. May limitations. Okay? May pagkukulang. Pero sa langit, everything is provided. No? Wala nang kakailanganin doon. And that is the perfect life na dinesign ng Panginoon. Even in the Garden of Eden, kaso nga lang po, nagkasala sina Adan at Eva. Pero nais ng Panginoon, maranasan natin yon. Kaya nga, He came on earth para magbigay ng buhay sa mga sumusunod sa Kanya. My sheep, listen to my voice. I know them and they follow me. Amen. Ngayon, eto, paano naman yung walang kakayanan? Okay. Sabi po ng Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Okay? He is the one who gives us the ability to produce wealth. Okay, eto. Hindi na nakasalanan ng Panginoon kung mamamatay kang mahirap. Hindi rin kasalanan ng Panginoon kung ikaw kukulang. Because the Lord said, He gives us the ability to produce wealth. Hallelujah! He gives us the ability. Ibig sabihin, kaya mo. Binigyan ka ng power ng Panginoon. He gave His Holy Spirit to us para ma-achieve natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. At ang purpose ng Panginoon sa atin, hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang, but to be blessed and to become a blessing to others. No? Ganon tayo dinisenyo naman. Kaya He has given us this ability to produce wealth, kapatid. Ma-discern mo lang. No, i-discern mo lang ang will ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. No, kung ano yung trabaho mo, kung anong ginagawa mo, sabihin mo, hindi ka nag-aral. No, actually, may mga kasiyo po ako, high school lang po, pero ang mga inahawakan nila, mga titulado. Hallelujah. Hindi ganun kaganda o kaganap. Kung sasabihin natin, in our own preference, parang hindi ganun kaganda yung trabaho niya. Pero maganda yung trabaho niya kasi ginagamit siya ng Panginoon doon sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho.
Yes, ang laki na ang sahod mo, ang laki nga ng business mo, ang galing ang income mo, pero hindi ka naman nagagamit ng Diyos doon sa trabaho o sa business na bigkatiwala sa iyo ng Panginoon. Wake up, church. We have the power of the Holy Spirit to discern what is good and what is evil. Hallelujah. No? The key to your success in life is to discern God's will. Second point, no? Empowered to walk in discernment means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern good from evil. Because we have God, who is good. Kapag meron ka ng point of preference, alam mo na kung ano yung hindi kasama dyan. Hallelujah. Kung meron ka ng point of preference, ibig sabihin, meron ka ng napuntahan. Alam mo na yung mga bagay hindi para dyan. Nakapunta na po kayo ng Amerika? Alam niyo po ba sa Amerika, hindi nila kailangan ng Japanese visa? Of course. Pero nakapunta na kayo ng Palawan. Alam niyo ba sa Palawan, di kailangan ng passport natin? Baka pupunta ka ng Palawan, sasabihin mo, wala akong passport. Hindi. Kasi akala natin, pag lumilipad ng eroplano, may passport ang kailangan. Okay? Wala! Amen? Ngayon, alam mo yan. Alam mo yung sasagot mo na kapag nakarating ka na dyan. Ngayon, eto. Yung mga bagay na nakita mo doon, kapag napagkwentuhan ng iba, nakakasagot ka. Hallelujah. Sa Palawan, nakapunta na po kami sa underground cave. Tama? Underground caves. Doon sa lake. Kapag pupunta po kayo doon, magdala po kayo ng flashlight na napakaliwanag para po hindi kayo, hindi kayo dependent doon sa ilaw na bangka para ma-enjoy nyo rin, ma-direct nyo yung ilaw nyo. Yun ang mali namin, wala kaming ganun. Okay? Alam mo na. Alam mo na yung mga nandoon. Alam mo na yung preparasyon na gagawin mo. Alam mo na rin yung gastos. Alam mo rin ang biyahe from Palawan to El Nido to Coron. Alam mo na. Okay? So kapag nasa kwentuhan, alam mo na kung ano yung hindi kasali. Hallelujah. At alam mo na rin kung ikaw ay maka-Diyos. Alam mo na rin, hindi part ng ating Panginoon. Sabi ng Isaiah 5:20 and 21, how horrible it will be for those who call evil good and good evil. No, maraming mga tao ngayon, even right now, sana po kasama namin kayo sa pagpipray, no? Kasi every time na may kinakasal ako, dinidikdik ko po to. God created them male and female. Kasi po, pinapasok na ngayon yung same-sex marriage na hindi sa inyo ng ating Diyos. Hindi po nag-create si Lord ng Adan at Steve. It's Adam and Eve, male and female. Ang katapat na lalaki ay kilala niyo si Manong. Asawa niya si? O yan. Nakakaintindi tayo ngayon. Okay? So, ang dami ngayon, no? Yung sabi, yung pagninigarilyo, masama. Mag-vape na lang. Ang daming nagbe-vape. Pero ang daming mga sa Facebook ngayon, nagte-testimony, mas masama ang vape. Ba't niyo sasayang ang buhay niyo dyan? Hindi naman paganda ng lalaki yan o pagandahan. Gastos yan. Hallelujah! Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit sa akin. Pinasasabi lang ng Panginoon. Katawan po natin, flawless yan. Yung iba, binibigyan na decoration. Flawless eh. Pag tanda mo, kapatid, yung decoration na yan, no? Yung isa, nung bata siya, agila. Nung tumanda, pipit. Nawala yung dibdib eh. Okay? Hindi na maliyad. So, pipit na lang. Pero if we need to discern the will of God, tanongin mo si Lord, Lord, kung padidesenyo ko yung katawan ko, is it pleasing to you? Kasi nga, yung opinion and culture of this world is not according to the Word of God. Hallelujah! Pero kung meron na kayo, huwag niyo nang pabora. Okay na lang yan. Huwag niyo lang padagdagan.
At kung wala ka pa, kapatid, kausapin mo ako. Hallelujah! How horrible! Ulit, no? Alam mo yung salita ng Diyos, kapag inuulit yung word, importante yan. So, inulit-ulit yung horrible. It will be for those who think they are wise and could consider themselves to be clever. Alam nyo, kapag yan ang kinonsider nyo, na ikaw ay matalino, ikaw ay puno, hindi ka bibigyan ng Panginoon kasi nga ina-acknowledge mo na ikaw ay puno, ikaw ay matalino. Para lang pumasok ang salita ng Diyos at para masunod mo siya, yung bagay na meron ka, yung alam mo na hindi sa Diyos, bitawan mo muna yan, tanggalin mo muna yan, doon lang makakapasok ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung sinasabi mong puno ka, paano ka pupunin? Puno ka na. Ano naman ang puno sa'yo? Puno ng problema. Puno ng kasakitan. Ang ganda na ng trabaho mo, pero naghihirap ka pa rin. Why? Kasi puno eh. Puno ng katalinuhan ng tao. Pero kung ang katalinuhan natin directed ng Panginoon, it's a life worthy sa buhay natin dito sa lupa. Hindi tayo mawawalan. Yes, yung mga bagay dito sa mundo, sinasabi mo, yung kapitbahay mo, ang yayaman niya, pero wala namang Kristo sa buhay. Hanggang dyan lang sila. Matuwa ka na maganda yung buhay nila. Kasi pagdating sa after death, maghihirap naman sila. No. Kausapin natin sila, share the word of God. This is the reason why God wants us na ma-discern natin that we are the light and salt of this world. Amen? So wag kang mainggit because God can provide those things sa panahon ng ating Panginoon. Amen? And 1 Kings 3 said, So give your servant. Ito po si Solomon praying sa ating pangkausap niya ng ating Diyos nung siya ay hari na. Kasi sinabi ng Panginoon, ano yung nais mo na ibigay ko sa iyo. Ang sagot ni Solomon, give your servant a discerning heart. Alam niyo, hindi niya sinabing, give your king, but a servant, a discerning heart. Pag sinabing discerning heart, is siyama, a listening heart, an obeying heart. Okay? Kasi alam ni Solomon kung ano yung prestige o kung ano yung reputation o kung anong meron ng isang hari. Alam ni Solomon kasi nakita niya kay David na hindi siya pinabayaan ng Panginoon, na lahat na merong kayamanan ang hari. Pero hindi niya hiningi yung kayamanan. Hindi rin niya hiningi yung fountain of youth. Ang hiningi niya is discerning heart or the wisdom. To govern your people and to distinguish between right and wrong. This is discernment. For who is able to govern this great people of yours? These are chosen people of God. Okay? Pero ito, ano hiningi ni Solomon? Yung very character of God is all-knowing. Pero yung binigay ng Panginoon, yung hiningi ni Solomon, hindi the whole thing. Ang hiningi niya, portion lang, pero pinagkalob ng Panginoon. Pero because the Lord is the creator of heaven and earth, ito yung ginawa niya, sinagot ng Panginoon. The Lord was pleased that Solomon has asked for this. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering judgment, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, ito, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Ang hiningi ni Solomon, the very character of God, His nature. Ang pinagkaloob ng Panginoon kay Solomon, yung para sa kanya. Wealth and honor. Kaya unahin lang natin ang Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yung para sa atin. Amen. And we need a discerning heart, a listening and obeying heart. Hallelujah. Amen. Huwag tayong mag-focus sa kayamanan. No? Kasi kayamanan o yung money is, the love of money is the root of all evil. Huwag tayong mag-focus doon. Mag-focus po tayo sa Lord. Kaya nga we need discernment. Hebrews 5:13, anyone who lives on milk being still an infant is not acquainted with the teaching about righteousness. Kapag ang bata po, talagang gatas lang yan. Pero kapatid, kung hanggang ngayon gusto mo yung kinikiliti ka lang,
Ayaw mo ng tithing. Ayaw mo ng CU. It's up to you. But we need to grow. Marami po ang ayaw ng CU before, pero ngayon mga forerunners. Hallelujah. Ang daming ayaw ng tithes, pero ngayon pinagpapala ng Panginoon dahil sumunod na sila sa tithings. Hallelujah. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Dumarating po yung paglago. No, lumalago din po tayo, tumatanda, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. It's the process of growing. That is also with the knowledge and our obedience to God. Kailangan po nag-grow yan. Hindi yan nagiging stagnant. Huwag mo sabihin sa akin, kapatid, nadaanan mo na lahat ng mga departments. At kailangan yung iba naman ng mawak. Kapatid, kung ngayon di ka naman nagagamit ng Panginoon, I don't know kung ano yung masasabi mo. Pero I believe wala pong sukuan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi po ni Pablo, desire the greater gift. Kung nadaanan mo na yan, desire the greater gift. Amen. Philippians 1:9, this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Meaning, maging rooted po tayo sa salita ng Diyos. Kasi kapag rooted po tayo sa salita ng Diyos, nandun po yung power, nandun po yung discernment, nandun po yung knowing what is good and what is not. So that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the days of Christ. No, pag dumating na ang ating Panginoon, we still become blameless. Alam mo yung blameless, hindi yan yung talagang walang bahid, no? But to become righteous in the eyes of God. Okay? Filled with the fruit of righteousness that comes from Christ, from Jesus Christ, to the glory and praise to God, no? Of God. Yung bagay po na meron tayo, yung bagay po na ginagawa, yung bagay na nagmamature po tayo, pa-righteous na tayo ng pa-righteous, pabanal na tayo ng pabanal. Hallelujah. We desire to have more from God. It's not about blessing, but the very nature and character of God na magmanifest sa buhay natin. In Acts 17 said, the people, no, this, gayahin po natin yung mga taga-Bereans, they don't just listen to the word of God, but they study. No, sabi ng 11, they search the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Sana ganun din po tayo. We need to understand the word of God, but we need to read and study the word of God also. Wag lang po dito. Yung po mga sinasabi namin, pag-aralan din po ninyo sa inyong tahanan. In John 7 said, do not judge by the appearances. Yes, tayong tao, nagja-judge tayo according sa itsura. But judge with right judgment. No, tingnan po natin kung ano sinasabi ng Panginoon. No, parang sinasabi mo, Lord, pwede na to, ang ganda eh. It's not that judgment that comes from the Lord. Ang gusto ng Panginoon, yung pleasing, yung para sa'yo talaga. No? Na hindi ka mahihirapan magdala sa church sa Kanya. Hindi niyo po yung masarap, yung dalawa kayo mag-asawa, nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Na hindi pabigat yung isa. Ama ng tahanan, pagkitaas ng kamay. Ama ng tahanan. Alam niyo po, kayo po yung pari ng pamilya. At kapag ang mga asawa nyo, o ang asawa nyo, ang mga anak nyo, hindi naligtas, kasalanan nyo. Hallelujah. Hallelujah. Read Ephesians 5. Hindi lang yung asawa dyan, but the whole family as well. Ilapit po natin sila sa Panginoon, blameless. Hallelujah. Psalms 119 said, teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands. This command is the very word of God. No, kapag equip po tayo, well-versed po tayo, then we can know the knowledge and good judgment. The holy word of God is the source of good and right judgment. Siya lang po, wala nang ibang source. Hallelujah. Wala pong ibang libro kundi salita ng ating Panginoon or our Bible. Third, empowered to walk in discernment. This means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern evil spirits or the evil spirits. No, yung mga deceiving spirits, mga lying spirits, kailangan po nating i-discern yan. No? Kasi po yung mga evil spirits, ang goal lang po niyan o yung task po niyan is to destroy our relationship with God. Para po istorbohin po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sabi po ng 1 Timothy 4,
1 Timothy 4 verse 1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. No, tinuturo na ng Panginoon sa atin dito, winawarningan na po tayo para malaman po natin ano yung hindi galing sa Diyos. Hallelujah. No? In 2 Corinthians 11 said, these people are false apostles. Okay? Mga pretenders. Sa church na to nasa loob ng church. Okay? They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. Alam niyo yung pagiging apostle, hindi yan basta gawa-gawa lang. It's a calling from God. Hallelujah. No, calling yan. Pero these people, they are trying to destroy the teaching of the apostles. Yung mga teaching sa mga apostles ay teaching ni Lord. Okay? And in verse 14 said, but I am not surprised. Even Satan disguises himself as an angel of light. Kung si Satan, kaya niya yan. Yung mga kampundi niya, kaya niya. Hallelujah! Nandito pa ba kayo? Okay? So it is no wonder that his servant also disguised themselves as a servant of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. No, makikita din nila, no, yung mga baluktot na kaisipan, yung mga they trying to lure Christians, no, yung alam mo yung wag ka nang umattend. Sa'yo ko na ibibigay yung business. Sa'yo ko na ibibigay yung project. Libre mo na lang ako. Oh, sige. Saan? Sa Agogo. Ay, type ko yan. It will rule you. No, it will entice you. No, darating yung time, nagpe-pray ka, Lord, give me business, give me business. Kapag binigyan ka na ng business ng Panginoon, Lord, sayang yung Sunday, pwede ba Wednesday na lang ako atin? Para walang problema, Lord, balik mo lang dati. I have this story, no? Actually, kinenta lang po sa akin, no? And it's my desire na maranasan din sana to. Meron pong isang Korean church member na nag-desire na ma-bless niya yung church niya. At dahil wala siyang means, gusto niyang papuputulan yung kamay niya, daliri niya kasi insured yung kamay niya. Kasi nagluluto po siya. Para na makakuha ng millions para ma-donate sa church. Pero nag-pray siya ng business. Lord, give me business. Anong klaseng business? He prayed about it. At nagsalita ang Panginoon sa kanya, noodle business. Noodle business is common in Korea. Okay? Parang lechon manok sa Pilipinas. It's common. Pero alam niyo, pinagpala ng Panginoon. Sabi nung nakausap ko, kung gusto mong mag-lunch doon sa restaurant na yon, doon sa noodle restaurant na yon, 10 a.m. pa lang pila ka na. At napalaki niya yung church. Nabigay yung church na malaki. Pinagpala ng Panginoon, tuloy-tuloy. Sabi nung worker na to, yung member na to, sabi niya sa pastor, Pastor, bibilin ko na yung church na binigay ko. Bibilin ko. Ito ibibigay ko, mas malaking church. Hallelujah. And this is the reason why tayo pinayayaman ng Panginoon, hindi para sa atin lang. Hallelujah. And I believe may mga billionaires dito na magiging bilyonaryo at trilyonaryo na pwedeng magpondo na gagamitin ng Panginoon para tumayo ang ating sanctuary sa ating vacant lot. Hallelujah. Ito ulit. Kung hindi ka satisfied sa word na yan, huwag kang papalakpak. Pero kung satisfied ka and you believe in God's word, pumalakpak ka. Hallelujah. Glory to God. No, kaya inulit ko yon kasi marami lang nagpapaanod, nagpapawala ng antok. Hallelujah. Okay? Ephesians 6 said, for we are not fighting against flesh and blood, no, against the flesh and blood enemies, but against evil rulers, authorities of the unseen world, against the mighty power of the dark world, and against evil spirit in the heavenly realms. Hindi natin nakikita niyan. We need the discernment of the Holy Spirit para po ma-distinguish natin, malaman natin kung sino ang kalaban natin. Hindi ang asawa mo, kundi yung nagkokontrol sa asawa mo. Hindi yung kapitbahay mo na pinagpipray mo, sana Lord, kunin mo na siya. But yung demonyong kumukontrol sa kapitbahay mo. Hallelujah. Hindi natin nakikita. Pero yung gawa ng demonyo, isa lang ang task, to destroy
the Christians. Para yung mga Kristiyano ay mawala sa kanilang pagkakatayo sa harapan ng Panginoon. Ito lang po yung pinaka-layunin ng mga demonyo. Kaya nga we need to discern, we need the power of the Holy Spirit para po ma-discern natin yan. In 2 Corinthians 12 said, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Kaya nga ibinibigay yan, pinapahayag po sa atin ito. To one is given through the Spirit the same wisdom, another message, no? Punta na po tayo sa verse 10. To another miraculous power, to another prophecy, to another distinguishing between spirits. At in verse 11 said, all these are the work of one of the same Spirit. Ano to? Yung discerning spirit, yung speaking in tongues, yung knowledge, no? Yung healing. Galing lang po yan sa isang spirito, the Holy Spirit of God. In John 4, at 1 to 3 said, dear friends, do not believe every spirit, but test. Pag sinabing test, we need to examine kung galing yan sa Santong Espiritu. But test the Spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Noon pa po ito. Hanggang ngayon, mas marami po ngayon. This is how we can recognize the Spirit of God. Ito po yung tingnan natin kung paano po natin ma-recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, is from the Holy Spirit. Okay? But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Kung yung church, sinasabi niya na si Jesus hindi galing sa Diyos, it's not from God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have been heard and is coming, and even now is already in the world. Okay? In Thessalonians 5 said, do not quench the Spirit. Huwag niyong pigilan, no? yung Santong Espiritu sa paggawa. Okay? Do not treat prophecies with contempt. No? Huwag niyong hamakin yung prophecy. But test them all. Hold on to what is good and reject every kind of evil. Okay. Ang Santong Espiritu po, pinangako ng Panginoon sa atin dyan in Acts 1:8, I will give you the Holy Spirit and you will be my witnesses. You will be empowered to become my witness. Okay? Ngayon, do not quench the Holy Spirit. Huwag mo pigilan. Kasi nga, ina-empower tayo ng Panginoon to conquer lands, to conquer doubts, to conquer unbelief. Okay? Kaya nga, gagamitin tayo ng Panginoon. No? Kaya nga, we need discernment para po magamit tayo ng Panginoon. Ang buhay po natin, magamit ng Panginoon. No, ulitin natin yung 1 Corinthians 2:16. Who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? Ang sabi niya, but we have the mind of Christ. If we have the mind of Christ, we have only one purpose, to glorify Him, prioritize Him, and exalt His name in our life. Kaya nga po yung empowered to walk in discernment, ang gagawin po niyan is to discern the will of God and to discern the good from evil and to discern evil spirits. Actually, discernment is a gift for us and for the church. Kapag po may discernment, nawawala po yung disunity. Pag present po yung discernment, united po lahat ng believers. And this is the gift of God, no? Hindi lang sa atin, but the whole church. And James 1 said, if any one of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Alam niyo, ibibigay ng Santong Espiritu, ng Panginoon, ng Kanyang Santong Espiritu, the power of this discernment. Without finding fault, kasi alam ng Panginoon, susunod ka. Kaya ibibigay niya. And for good purpose. But when you ask, you must believe and not doubt. Kapag nag-doubt ka po dyan, no, sabi niya, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded, unstable in all they do. Ang gusto ng Panginoon, fixed decision, commitment. Ayaw niya yung padala-dalawang isip, pabago-bago. Ang gusto ng Panginoon, commitment. And this is your covenant sa ating Panginoon. This is our covenant, our committed life sa ating Panginoon. Then,
bibigyan tayo ng discernment if we ask, Lord, gusto kong makasunod sa iyo faithfully. And give me knowledge. Kasi sabi po ng John 14:26, the Holy Spirit give us this knowledge. He guides us into all the truth. And asking God, Lord, lead me according to your word, according to the power of your Holy Spirit. Hallelujah. In John 14, in 26, ito po. But when the Father sends the advocate, the Holy Spirit, as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you everything I have told you. Alam niyo, if you are not listening and reading God's Word, ano yung i-remind ng Santong Espiritu sa inyo? If you are not going to the church, listening the very Word of God, ano yung i-remind ng Santong Espiritu sa iyo? Word or knowledge in this Word, walang kwenta yan sa harapan ng Panginoon. They are just filthy rags. But the knowledge that comes from the Lord, ito po yung nasain natin. Kaya nga po, binibigay ng Panginoon yung kanyang Holy Spirit para po ma-discern natin kung ano po bagay na galing kay Lord. Ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin at paano po tayo makasunod. At kung tayo po ay mga believers na nais sumunod sa ating Panginoon, tandaan niyo po, always acknowledge the Holy Spirit and experience the victory in your life. Hallelujah. Are you blessed? Do you want discernment? Then start worshiping God. Let's all stand. Patayan natin mga ushers natin, i-lead tayo as we have this bread and wine. Ask the Lord to give you this wisdom, this discernment, para po yung buhay natin maging pleasing sa harapan ng Panginoon.